Gayon darating sa kanilang lahat na nanananahan sa ibabaw ng buong lupa. Okay, 26. Ikaw na pa. 36. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, Amen. and to stand before the Son of Man. Amen. So, manalangin tayo. Lord Jesus, hallelujah na pagkapunin mo. Salamat sa iyong banal na salita na aming nabasa. At alam ko, Lord, na ang nais na ipapatid sa amin ng mensahe sa gabi ito. Kaya, Lord, tulungan mo kami maging attentive, Panginoon. Makapokus kami sa bawat salita mo, Panginoon. Salamat po, Ama. Hallelujah. In Jesus' name, as well as this. Amen. Praise God. So, dito mga kapatid, ay mayroong warning na binibigay sa atin ng ating Panginoon na tayo tayo mga ingat sa ating mga sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa kakatawan, sa kasalasingan, at sa mga pagsusumangkit ukol sa buhay na ito. So, ibig sabihin may tatlong bagay dito mga kapatid na binabanggit dito. Una ay yung tinatawag na sa katakawan. So, lahat tayo dito matatakaw. Diba? Wala bang matakaw dito? Kasi nakulan siya. James. So, pag sinabing katakawan mga kapatid, ibig sabihin, kinakailangan mayroon tayong disiplina. Dapat kahit paano, mayroon tayong fasting. So, ang tanong, nagpa-fasting pa ba kayo? Baka puro feasting. Maabutan tayo mga kapatid. Maabutan tayo mga kapatid na yung ating spiritual life ay hindi nadidisiplina mga kapatid sa pamagitan ng fasting. Yung flesh, yung nangingibabaw na carnality ay magiging ang tawag ito, yung hindi mananaig. Kasi malalaman mo naman kapag hindi ka nagpa-fasting eh. Alam mo yan, pag hindi ka nagpa-fasting, yung bang nandyan nag-worry ka, nandyan aburido ka, nandyan pag may dumating na problema, hindi mo alam kung paano mo haharapin. Kasi hindi na-disiplina. Tsaka number one mga kapatid, na nais ng ating Panginoon, yung discipline. Disiplinado tayo mga kapatid. In all aspects, bata ka, halika nga, dito ka. Yan na sinalitis mo. Ngayon, ang ating Panginoon, well-disciplined. Imagine, ang ating Panginoon babangon ng early morning, hindi siya nagpapaabot ng tanghali, early morning. Pupuntahin na yan mga kapatid doon sa Mount, sa isang bundok mga kapatid, na kung saan doon ay mag-i-start na siyang manalangin. So, in order mga kapatid pala na tayo ay magkaroon mga kapatid ng disiplina, yung tinatawag na disiplina is yung tawag dito, yung umpisa natin sa maliliit mo ng bagay. Unang muna sa maliliit ng bagay. So, ang ating Panginoon, na-disiplina niya yung kanyang sarili dahil in His flesh, sa kanyang laman mga kapatid, kinakailangan niyang disiplina yung kanyang sarili dahil mayroon siyang pagdadaanan. At yung pagdadaanan niya, hindi madali. Kasi alam na niya from the foundation of this world mga kapatid, alam na niya na darating siya sa point na dadaanan niya yung siya ay mapapako sa krus. So, nangyari mga kapatid, alam natin mismo siya na nung sa gabi na siya yung dadakitin na, ay tinawag pa niya kanyang mga disciples na samahan niyo ko na manalangin. Pero walang sumasama sa kanya mga kapatid dahil yung flesh nagsasalita na sinasabi, pagod ako. Amen? Pagod ako. So, si Jesus Christ, siya lang talaga mga kapatid, ang talagang dinisiplina niya sarili niya. Nadisiplina niya eh. Once kasi na naumpisa mo na nadidisiplina yung sarili mo, hindi na nagiging mahirap para sa'yo ang isang bagay na gawin. Lagi magiging routine mo na yun, yun na yung magiging lifestyle mo once na nadisiplina mo. Sino ka lang? Hindi na?
Praise God. Hallelujah. So, ito na naman, men. Di ako napakablat ka nung may lalabas, may papasok. Praise God. Hallelujah, Jesus. So, okay. Gaya ng sinabi ko kanina mga kapatid, ang disiplina ay nag-umpisa sa maliit lang ng una na bagay. Una, gaya ng sinabi ko nung ako'y nagturo sa Manarang Linggo, yung mga bagay na gaya ng pagtatapon ng basura, maliit lang na yung chiclet o yung mga tagutan, yung bubble gum, ay kung saan-saan mo na lang tinatapon. Whereas, pwede mo naman siyang ilagay sa isang papel, ilagay mo sa isang, o ilagay mo muna sa bag mo. Pagdating ng bahay, doon mo na lang itatapon. Ay, Ang layuwi na. ay, Praise God. So, yun mga kapatid, napaka-importante sa isang believer. Pag sinabi kay mana ng palataya, number one mga kapatid, na tayo ay nagpa-fasting. Tanong, may nagpa-fasting pa ba dyan? Kasi dali, nakapagpa-fasting ka. Kailan yung huling fasting nyo? Nung bagong taon? Last year pa. Si Del, kailan yung last na nag-fasting ka? Uy, 10 years Tapos ago. eating. Si Roland, kailan yung last na nag-fasting kayo? Ha? Kailan yung minsan? Yung last talaga. Yung pinaka-last, nandito si Lord nakikinig. Katapusan lang? July. So that was a long time. Okay, si Tatay Tony. Naranasan nyo na nag-fasting? Pero naranasan nyo? Naranasan nyo? 20 days kayo nag-fasting? Walang And that was 20 years ago. 20 years ago. Si Tek, kailan yung last na nag-fast ka? Saturday. Last. Okay. Saturday. Si James, kailan yung last? Last week. Last week. Pero partial na ba? Partial Kasi, na. Second ko, Sabado yung yabi. akan tilakan kanto, kanak sila ni kanto. Para ba mga talo. Pura kantaw pag tinatawag. Kaya ang pag-uusap. Ay siyempre nung pura yung baro di mapagkinta nila. okay? Pag ganyan yung katwiran nyo, mapapadala lagi sa satanas ng masarap na pagkain. Di ko pagpapasting ang mga ito. Liwa. Okay, so yun mga kapatid, na ito yung sinasabi ng ating Panginoon, dapat mag-ingat tayo. Kasi kung laging busog ang ating tiyan, wala tayong fasting mga kapatid, madaling manaig ang laman. Yung old nature mo, yung dating ikaw, babangon yan. Babangon yan mga kapatid. Whereas kung ikaw, meron kang regular talaga, dinidisiplina mo sa sarili mo, na ikaw ay nagpa-fasting, madali mo siyang tawag nito yung mapatay, yung flesh, yung laman. Amen. So ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Hallelujah. At ang sabi niya, pangalawa, tayo naman, di naman tayo naglalasing. Yung una, katakawan, ito yung mga kalasingan, sabi niya. So, i-accept natin yung sa mga pagsusumakit ukol sa buhay nito. Ano ibig sabihin ng pagsusumakit sa buhay nito? Ibig sabihin nito mga kapatid, ito yung gustong-gusto mo maabot ang iyong mga pangarap na halos to the point na wala ka ng panahon sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen? Sabi niya rito, at dumating na baga ay nabigla sa inyo ang araw na iyon na gaya ng silo. So, ibig sabihin mga kapatid, dumating na si Lord, ito'y para sa atin mga kapatid. Gusto nating makasama sa rapture. Diba? Gusto natin makasama. Pero mga kapatid, may proseso yan. Hindi ka basta-basta hindi mo basta-basta makakamit ang isang bagay na hindi mo ito talagang pinagtrabawan. Hindi mo tinarabaho. Wala kang ginawa. So, dito titimbangin tayo ng Panginoon dito mga kapatid, kung tayo ba ay
ipinamuhay ba natin yung pagiging Kristiyano natin? Kung tayo ba mga kapatid ay natutong magpupuyat o kaya madaling araw, bumabaon ka na, o kaya kahit maraming pagkain sa refrigerator, nakukuha mo mag-fasting. Amen? Kasi yan yung ito yung reality ng buhay. Na kapag halimbawa meron yung talagang masarap ang pagkain, hindi mo talaga makuhang mag-fasting. Amen? Hindi mo makuhang, tawag dito yung bang, makapag-tigil sa sarili mo. Then nakikita mo mayroon ka. Pero what if gawin mo sakripisyo? Pa-sacrifice mga kapatid. Sa sakripisyo mo, yung tatlong beses sa isang araw hindi kakakain. Tingnan natin kung ano yung magiging outcome. Amen? Ewan ko kung naranasan yung mga kapatid. Nung ako yung nag-birthday mga kapatid, ito isa sa parang naging vow ko na sa Panginoon din na araw ng birthday ko dapat sana kakain sa labas, hindi kaya mag-happy-happy. Pero mga kapatid, naalala ko yung isang nanay na again, ito napakinggan niyo na ito siguro, na itong nanay na ito, ubod ng hirap. Sa US ito nangyari mga kapatid. At ipinanganak niya ang isang sanggol na wala siyang alam na ipagagatas. Wala siyang ipapakain mga kapatid dahil sa sobrang hirap. Pero sila ay mayroong pagkatakot sa Panginoon. At ang nanay na ito mga kapatid, gumawa ng isang covenant sa Panginoon. At ang sabi niya sa Panginoon, Lord, sa tuwing araw ng kaarawan ng batang ito, paano sino mag-birthday? Sa tuwing mag-birthday ang batang ito, itatalaga ko ang aking sarili, ako ay magpapasting. Magmula sa umaga hanggang sa paglubog ng araw, Panginoon, gagawin ko ito habang ako ay nabubuhay. Alam niyo mga kapatid, ang batang ito ay lumaki hanggang sa siya ay naging pastor. At ang nanay ay patuloy pa rin. Kung ano vow niya sa Panginoon na sinabi niya, Lord, ang dalangin ko na pagkalooban mo ang anak ko na ito ng magandang buhay, maayos na buhay, pinagpapalang buhay. At yung panalangin ng ina na to, na inabot na ng 50 plus years na ginagawa niya. At nakita yung bunga. Ano yung bunga? Yung anak niya, nagpastor. At hindi lang siya nagpastor, kundi siya ay naging international, kilalang pastor. Ang pangalan niya ay si Anthony Manggul. So, i-research niyan mga kapatid, ang pangalan ng nanay niya, si Vesta Manggul. So, alam nyo, nung ang batang ito mga kapatid ay lumalaki na hanggang sa siya naging pastor na, siya ay pinatawag ni President if I'm not mistaken, si Bush. Si Bush mga kapatid, dahil mga panahon na yun, si Bush ay troubled yung kanyang utak, kailangan niya ng Word of God. So, nagpatawag siya ng isang mangangaral na manggagaling pa sa Alexandria. Ibig sabihin mga kapatid, itong batang ito ay may nandun ang kamay ng Diyos sa batang ito. At kung mapapansin ninyo mga kapatid, pag ni-research niyo yan, napakalaki ng kanyang church, napakarami niyang members. Okay? Bakit? Kasi mayroong nanay na itinalaga na ang kanyang sarili para ipanalangin ang kanyang anak. Pinagpala ba siya? Pinagpala ba yung anak? Yes. Naging international preacher. So kung tayo mga kapatid, mayroon tayong pagsasakripisyo, nananalangin tayo sa ating Panginoon, sinasabi mo, Panginoon Lord, tayo naman, naniniwala tayo dahil Kristiyano tayo, talagang gusto natin ng blessing. Gusto niyo ba blessing? Gusto natin maging hawang buhay, di ba? Kahit naman sino mga kapatid, tanungin mo, gusto mo ba ng pinagpapalang buhay? Yes! Pero mga kapatid, hindi lang ganun yung dadaanan mo. Kailangan mayroon kang papakita sa Panginoon na talagang pagsasakripisyohan mo. At pag ginawa mo ito mga kapatid, hindi lang isa, hindi lang dalawa, ang gusto ng Panginoon, consistent ka. Hindi ka pumapalya. Kumbaga mga kapatid, pag gumawa ka, gusto mo ng pagpapala, ipakita mo sa Lord, Lord, I want your blessings. I want your double anointing. Paano mangyayari yan? You have to do your best. Meron yung isang story mga kapatid, na isang lalaki, na isa siyang negosyante. At ang kanyang negosyo, minsan lulubog, minsan lilitaw, minsan wala, bankrupt. So sabi niya sa pastor niya, Pastor,
Bakit kaya ganito yung buhay ko? Naniniwala naman ako kay Lord, pero bakit ganito nangyayari sa buhay ko? At sabi ng pastor, kailangan meron kang gagawin. So, ang gagawin, kumbaga, extraordinary ang gagawin mo. So, ang ginawa ng lalaking ito, mga kapatid, gumigising siya ng 4:30 in the morning. At 4:30 in the morning, mga kapatid, hinahanap niya palagi ang Panginoon. Hinahanap niya. At ang paghahanap sa Panginoon sa madaling araw, tandaan natin, hindi po ito madali. Ito yung quiet time. Ito yung napakasarap matulog, napakasarap ituloy yung tulog mo kasi malamig. Hindi ka talagang, mga kapatid, napakahirap. Pero mga kapatid, once na na-overcome mo, kagaya ng lalaking itong ginagawa niya araw-araw, hanggang araw-araw, mga kapatid, and after 5 years, naging multi-billionaire ang taong ito. Ang tanong sa kanya ng mga tao ganito, buti ka pa, sabi niya gano'n, pinagpala ka na, dahil sa yung, because you are better, sabi ng mga tao sa kanya. Ang sagot ng lalaking ito, it is not because that I am better, but because I am prepared. Prepared na siya. Ibig sabihin, matagal pa lang, talagang nagpa-practice na niya, talagang gumagawa na siya ng mga bagay na makalulugod sa Panginoon. Sabi ng Biblia, you have to delight yourselves in the sight of the Lord. And all the desires, hindi sinabing some of your desires will be given unto you. Sinabi, lahat ibibigay. So mga kapatid, praise God. Parehas siya sa seek ye first. Amen? Sa seek ye first naman, ang sinasabi, unahin natin ang Panginoon at ang kanyang katuwiran. At lahat ng ito ay idadagdag. So ano yung idadagdag, mga kapatid, pag ginagawa mo, nagsisik ye first ka, idadagdag ng Diyos sa'yo yung mga blessing, idadagdag ni Lord yung kalakasan, idadagdag ni Lord yung kagalakan. Amen? Praise God. Pero meron kang gagawin. Hindi siya basta mo makukuha ng basta-basta. Kailangan meron kang gagawin. Kailangan kong disiplinahin yung sarili mo bago mo makuha ang pagpapala. Hindi yung ginawa mo ngayon, kasi halimbawa, nag-fasting ka ngayon, ang kasunod na niyan, 10 years. Hindi pwedeng ganun sa Panginoon. Kinakailangan consistent. Consistency is the key. If you want, if you want the blessing, mga kapatid. Ito sinasabi ko sa inyo kasi talagang proven ang Matthew 6:33. Proven, mga kapatid, na ang Panginoon talagang isusustain niya yung needs mo. Hindi tayo mayaman, mga kapatid. Kagaya ni Hannah. Si Hannah, mga kapatid, na nag-desire na magkaroon ng anak. At nagkaroon siya ng anak, ang pangalan niya ay Samuel. At hindi niya tinigilan, hindi siya tumigil, mga kapatid, na umakyat ng templo at para humingi lang sa Panginoon nang magkaroon siya ng anak. Dinidesire niya talaga magkaroon siya ng anak at siya ay pinagkalooban ng anak. Ang isa sa mga example ko dito, mga kapatid, si Adele. Ang kapatid kong ito, mayroong tipos, parang tawag dito, mayroon siyang problema sa magkarisina. At ang kapatid ko ay talagang hindi tumigil na siya'y manalangin, hindi siya tumigil na humingi sa Panginoon. At tuwing siya'y magbubuntis, siya ay nakukunan. Hindi pa rin siya tumigil, Panginoon, alam ko, pagkakalooban mo pa rin ako ng anak. So, alam niyo, mga kapatid, lumabas yung pamangkin ko, pangalan niya ay Noah. At si Noah, mga kapatid, ay isang batang kinagigiliwan ng church. Dahil ang batang ito, sa edad niyang mag 2 years old, ay nakakakitaan na siya ng pagdadrums. Magaling, kasi tatay niya ay drummer. So, nakakakitaan na siya ng potential. At hindi lang doon, mga kapatid, yung kapatid ko si Adet nagtaka dahil ang batang ito ay nananalangin at umiiyak ang sinasabi, Jesus! Jesus! Ay, yung batang ganun 2 years old, pananalangin ang mga kapatid. Ibig sabihin, there is something, mga kapatid, na yung consistent, persistent prayer ng kapatid ko, inani niya, mga kapatid, na mayroon ding kagalakan dahil yung bata ay talagang hindi nila nakakita ng sakit ng ulo. Hindi nila nakakita ng sakit ng ulo. So, nagkaroon siya ng anak na lalaki,
sinundan ng Sofia. Ay agay ay ganda. Napakagandang bata mga kapatid. At sabi ng kapatid ko, wala na akong wala na akong mahilig pa sa Panginoon. Tunay na ang Diyos tapat. Basta persistent ka, consistent ka, ibibigay talaga ni Lord. Amen? So, kung mayroon tayong hinihiling sa Panginoon mga kapatid, gusto natin makasama sa rapture. Yan na yung natin, pinaka-ultimate na panalangin natin mga kapatid, yung makasama tayo sa rapture. Dahil ang rapture, anytime. Anytime ito mga kapatid. So, hindi ko naman sinasabi o dinidiscourage kayo, huwag na kayo magtrabaho. Huwag na kayong hindi mga kapatid, pero ang sinasabi ng Biblia mga kapatid na anytime ay darating ang Panginoon na hindi natin nalalaman at nawa, hindi tayo matagpuan na hindi tayo, kumbaga we are not prepared. Hindi tayo handa. Hindi natin pinaghandaan talaga. Ayaw natin paghandaan. Iyon yung ayaw ng Diyos kasi once na hindi ka talaga handa mga kapatid, nakakatakot talaga yung mangyayari dito kagaya na meron kami pinanood na mag-asawa. Ay grabe mga kapatid. Kung inyo lang na ako na consistent kasi ako nakikinig, ayoko hanggat maaari, ayoko na babakante yung tenga ko nang wala ako napapakinggan. So may mga napapakinggan ako about prophecy mga kapatid. Tandaan natin ang rapture anytime. So nawa mga kapatid ay matagpuan tayo ng Diyos na hindi tayo gumagawa ng kasalanan, hindi tayo matagpuan ng ating Panginoon na tayo ay gumagawa ng hindi maganda. Sabi nga, without wrinkles, without blemish, without spot. Ayaw ng Diyos yan mga kapatid na makita tayo ng ganun. Kaya dito pa lang, training ground, umpisahan na natin. Amen? So sinasabi niya rito mga kapatid, na sabi niya, sa verse 36, sabi niya rito, datapwat mga puyat kayo sa bawat panahon mga kapatid, na mga sidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. What if tatayo na tayo sa harapan ng ating Panginoon? Mayroon ba tayong maipipresent man lang sa ating Diyos? Lord, ito yung aking mga accomplishment. Lord, ito yung mga nagawa ko. Lord, ito yung mga sacrifices ko. Kasi ang sabi ng Biblia mga kapatid, lahat ng ating mga gawa ay dadaan sa judgment. Amen? Sino yung dadaan sa Bima judgment? Yes, dadaan tayo sa Bima judgment. Ang Bima judgment mga kapatid, ito yung mga Christians. Ito yung mga believers mga kapatid. Doon sa, ano yung isang judgment, white throne judgment, Parusa. parusa. Ito yung doon sa mga tao na hindi After 1,000 years. sa mga tao na hindi kumilala sa ating Panginoon. Pagkin manaya, no, inati ka natan, inati ka natan, gapon ni rapture. Say, agka, ani siya ka taon, kung hindi ka naniwala sa Diyos para 1,000 years pa yung aantayin mo bago yung judgment. Alam kung sa pagkamatay mo pa lang ay mayroong yung partial na sinasabi ni Leo, yung Jehina, Katura, yung show. yun, Yan yun. sabi niya na doon ka dadalhin parang yung mayaman, dinala muna sa Social yun. Yung Hadis. Hades. yun ang Hadis na malamig. Hadis na mainit. yun ang sinasabi ni Leo. Totoo naman yun. No? Tapos antayin mo pa yung 1,000 years. Lake of fire kasi yung susunod Antayin na. mo pa yung 1,000 years na judge ka ng white throne judgment. Ang Panginoong Jesus na yun. Kaya, kung samantalang na makapilat ka ng rapture, 7 years ka taon, 7 years ka sa langit, tapos bababa yung Panginoon, sasama ka. Dalawa pala yung tao dito sa mundo na titira. Isang na-rapture na dati na bumalik dito at saka taong natural lang. Maghahari ang Panginoon 1,000. Tapos ang sabi ng Biblia,
pakakawalan niya ng sandali lang ang Diablo sa after ng millennial reign, yung 1,000 years. Saka wala ni daya unto, may dadayahin pa na tao. At mayroong madadaya rin. Tapos yun na yung Great White Throne Judgment. Yun ang labas mo. Kailangan. Maganda sa akin habang tumatagal, habang ako nang nanonood, may talagang maliwanag na yung yung gagawin ng Diyos talaga na gagawin ng Diyos na plano sa tao. Tapos ang matindi na yung narinig ko, na napanood ko, ang sabi ng Biblia, walang makakaalam kung kailan darating ang Diyos, sabi niya. Pero nung si Noah, ang pagbabalik ng Diyos, sabi ng Diyos, ay kagaya ng Noah, sabi ng Biblia. Ngayon, si Noah pala, bago umulan ng 40 days and 40 nights, sinabihan si Noah, magantay ka ng 1 week sa kauulan sa ibig sabihin, si Noah, alam niya kung kailan yung mag-i-start yung ulan. Kung ang ganun ang gagawin niya sa atin, halimbawa sa atin, mayroon nga yung nagsabi na September 23, 24, darating na ang Diyos, sabi niya. Ang sabi ng nag-comment, what if, ano kaya, sabi niya, kung yung sinasabi ng taong ito, ay parang kay Noah na sinabihan sila muna bago dumating ang Diyos. Kaya mag-prepare tayo. Kasi sabi ng Diyos kasi, ang dami ko nang pinapanood na yung grabe so lindol, grabe yung sa yelo sa North Antarctica. Yung umagos ang dugo. Yelo, may dugo na pulang. Ano yun, hindi nila maano kung ano yung mystery. Bakit Pula. naging pula yung umaagos Umaagos. sa holes? Yelo. Holes yung Ang dami, lahat na nangyari na eh. Lahat na. Sinasabay-sabay na niya. So, gira lahat na. Pero ang matindi dyan, yung tatlo, yung Damascus, sabi niya, pag ang Damascus ay nasakit na, isa yung na matinding, nawasak na, sabi niya. Matindi yun. Isang sign yun. Yung Euphrates, sabi niya, tuyo na. Eh, yung pangalo, mga kumplito na, mga kapatid ko, kumplito na yung yung lahat ng prophecy, kumplito na. Kung manonood kayo ng YouTube. Kasi sabi ng Facebook. Biblia, mapalad ang mga taong nag-aaral ng propesya. Yung talagang tinitingnan na yung magiging updated ka sa mga nangyayari. Lahat ng tanungin ko, yung Mapalad, sabi kasama ko na pastor na nagtuturo dito sa bayan, si Permil, kaba niya din niya si Permil eh. Sabi niya sa akin, ang pagdating ng Diyos, init yan niya. Sabi niya, oo, sabi niya, anytime. Kaya, Meron yung isang yung interrupt ko lang. Yung pinanood namin kanina, si Trump, mag-uumpisa na siya na tawag dito yung sa mga vaccine, mga bakuna. May bakuna na naman na darating. Sabi ng babae, pag ito, kasi popondohan ito ni Bill Gates at saka ni yung asawa. So, pag ito mga kapatid ay nangyari, na mangyari, kasi pinamanufacture na, ginagawa na yung bakuna. So ngayon, kayo natatanggap, pag tinanggap ninyo itong bakuna na ito, ay tawag dito, yung buhay ninyo magiging maayos. Parang ito na yung preparation talaga sa 666. Bakit kanyo? Kasi once na tumanggi ka sa bakuna na ito, yung bank account mo madadali. Hindi na. Wala kang Pati mawili yung pero sa cellphone mo, makifreeze. yung cellphone mo na account mo sa cellphone, biburahin nila. Sasabihin niyo Pag siguro, walang okay lang yun, wala naman akong bangko. Wala naman tayong wala naman tayong So okay lang yan. It's okay. Pero meron pang another thing na mangyayari dyan mga kapatid. Hindi ka makakabili.
Tsaka napapansin mo eh, wala nang yung pera lagi sa bangko. Alam ni Eloy, mus lagi. Ang laman lagi ng bangko kasi, yung ATM, 6 million ang nilalagay Alam nila alam niya araw-araw. po. Pag nasira, tinatawag si Eloy. Siya yung nag-aayos ng ATM. 6 million yan ang nilalagay. Hindi, Ngayon, ang ano kasi laging ubos ang ano niyan, yung nawawala yung laman para ang tao ano yung tawag ng ano? Mag-deposit. Hindi, sa ano na lang, yung Gcash na. Ay, cashless. Cashless. Hindi, still sinabi ni Eloy, sabi niya, ngayon kasi usually ginagamit na QR. QR code. code QR na. code. So, delikado talaga tayo kasi nag-uumpisa na sa atin ang QR code, Gcash, mga ganyan. Ibig sabihin, ang pera, paper bills, mawawala na yan talaga. Face out na yan. Hindi na yan gagana sa bansa natin. Inuumpisa na tayo sa QR code. Yan na yung mga umpisa. So, mga kapatid, nakikita na natin, nag-uumpisa na yan. Kailangan lalo pa tayo magpakatino sa harapan ng Diyos. Lalo natin ilapit yung sarili natin sa ating Panginoon. At sa paanong paraan, mga kapatid, mag-fasting na tayo ng mag-fasting. Kung tamad kayo mag-fasting na kayo. Tsaka kung mag-pre-pre kayo, Basta. ang isama natin, huwag niyo akong iwan sa raptor group. Sama. Kasi kung babanggitin mo yung ganyan, talagang isasama ka niya. Pero na babanggitin, tayo mo ni-request. Praise God. So, mag-alas 8 na, meron kami meeting, mga kapatid, kay Pastor Michael about family camp. So, sino yung positive na sasama na ulit? 1. Then, ina ka? Brother Antidalin. Luna. Antidalin. Si Antidalin. James, yung lagi mong sinasabi, 3 kami. Pagdating ng oras, kung formula. Si Antidalin sa sana. Si Tatay Tony, ako nang magsusulisit tayo kay Eloy. Tsaka kay Kevin, kay Kirin, kay Tajong. Magsusulisit tayo, bigyan niya ng... Pag nabibigyan, nabusta. Ama na si Pinoy, pagsag tumira. Pagtaon na isita si Ganjan. Hindi. Natisod. Siyempre, kung kaya. Labay-labay ito yung hilangan. Sa problema man, nung maniri. Talenti, nulabi kasi. Problema Sa man siya. maniri. Kasi, kami pansilbisan. Kaya ano siya ito man. Hindi, tanwad mo si ate. Kasi Tsaka mayroon pa ibabaga baba pataas. ang yun ay babaga. Asumpa lang sa nagpatuturo ate, kagiyan ay. Basta si Raray. Nagdating pila. Hindi, explain nyo na lang. Explain Yes, nila, kasi i-open nyo na explain. lang. Tapos Kasi explain nung nyo. nila, talagang Paano? problema. Kaskasyan. Kaskasyan. Na next time lang ka mo, asawa. Sige man Kasi explain. sa ikinto di man pababa. Pababa siya talaga. Pababa. Hindi siya pwedeng... Nabulin-lin ni. Wala. Pamilya mo to. Namay man si swimming la, swimming pool laman sa ragto, pero naman ay kaskasyan kasi. Or may Yung sila. sitwasyon. Or may dagdag ko siya. Kaskasyan kaya kan ko. Nani, nang bakaw sa ate silang kapabanti kayo. Di mo no si Nama to, di bandan ken. No duwara iran di pa close mo. Duwara nila lang na nila. Kaskasyan. No labi ganito mga kasi. Hindi, basta ibagam na asawa, si Kalimang Paliwawa. The next time lang kamuta kasi may location, hindi tayo sa Hindi ba sa may parang sigara. Oo, amang na Yak tayo bundok. Hindi ta kini aman sa akaran to wala ni rin bato-bato. Aman sa Eh explain nung niya po lang. I know kini. Gabagabay mi kay ni Pila, Pababa pero kasi may siya. claim. Pababa. Kaskasyan. Abutin nyo. Hindi ang kilo. Hindi lang tita, wali man testimony ay. Hindi, ang yuta nila, ibagay yun yung balibali. Yan na yun. Wali mariray. Sa unique meeting. Teka mamaya. Okay, praise the Lord. So, anong may dadagdag mo? Asawa, ikin mo. Naman tito. Ang rapture minsan lang. Ayaw pa